kontrata ko na lang dito before ako magbakasyon. Yun ang ipapa-verify ko ngayon sa embassy. Pero hindi ko pa naman siya pinoproseso kasi hindi pa naman ako pauwi. Before ako umuwi, saka ko na lang siya ipapa-verify. Pero yun ang kailangan natin, maipa-verify muna. Sa atin mga ka-A-Squared at yan, ngayon ay araw ng Lunes at ang oras ngayon ay 9:39 ng umaga dito sa bansang Czech Republic at ito na naman po tayo sa inyong harapan mga ka-A-Squared at magbibigay na naman tayo ng isang kasagutan sa tanong ng ating isang viewer or ating follower. Siguro ay napanood niya yung ating isang video na tungkol sa ating paglipat. Yan, meron na naman siyang katanungan. At shout out sa lahat ng mga aspiring at mga nag-a-apply dito sa papuntang bansang Czech Republic. Yan, at konting tiyaga lang at tayo ay lahat ay makakarating basta meron tayong tiyaga at pananalig sa Diyos. At yan nga, kita-kits tayo dito sa bansang Czech Republic at saka yung mga kumukuha pa lang ng islat, tiyaga, pasensya. Kaya nga, pag ikaw dapat ay nag-a-apply dito sa bansang Czech Republic, huwag ka munang magre-resign kung may mga trabaho ka. Saka ka lang mag-resign kapag okay na yung iyong papeles, okay na yung plane ticket mo, saka ka na mag-resign. Kasi kung application ka pa lang ng BFS, tapos bigla ka na agad nag-resign, naku po, patitenga ka ng napakatagal. At kasi matagal po talaga yung paghihintay natin ng kanilang BFS. At saka yung pagpoproseso ng visa, hindi po ganun kabilis. Kaya ang payo ko lang doon sa mga nag-a-apply, yung mga tinawagan na, nakapasa na sa final interview, na may mga trabaho pa, wag muna po kayong magre-resign. Mag-resign kayo pag sure na yung flight details ninyo. In any case naman, kapag kayo nag-resign, madali na yon. Kasi kung talagang aalis ka na, hindi mo na kailangan mag-render. Kasi flight mo na. Kaysa doon sa wala ka pang hawak na pinanghahawakan, ang sabi lang sa'yo, hired ka na, nakapag-assigning ka na doon sa BFS mo, and then maghihintay ka ng napakadagal. Sometimes merong inaabot ng 6 na buwan, meron pa ngayong naririnig ko at mga nababasa ko sa comment, taon na naghihintay sa kanilang flight, pero hanggang ngayon wala pa. Paano na kung nag-resign ka? Paano na yung iyong kita, paano na ang iyong pamilya. Kaya ang payo ko, wag po muna tayong magre-resign hanggat wala tayong kasiguraduhan ng ating flight. Yung kailangan ng hawak mo muna ay ticket na nakasigurado na doon. Kung ano yung flight mo talagang nandoon na nakasigurado, yan, saka ka na mag-resign. Or yung iba nga, minsan hindi na nagre-resign kasi nga aalis na sila. Ayun lang ang masasabi ko, wag muna kayong magre-resign. Kasi dito, hindi basta-basta pagpasa ng papel dito sa opisina dito is maano kagad. Kasi ang naririnig ko dito parang binobola yung mga papel. Kung sino yung mabola, yun yung maaasikaso. Buti sana kung swerte ka or sino man sa mga nandun agad na pag ano ng bola nila na lalabas ka agad yung papel mo. Ako nga nung una ko, ano pa yun hindi pa ganyan karami yung Pinoy ng mga nag-a-apply dito sa bansang Czech Republic noon. Naghintay pa rin ako ng 3 months para lumabas yung visa ko. Yun noon, may mali rin akong naging desisyon ko noon kasi nga antimano nung nakapag-file ako ng BFS ko, hindi na ako pumasok sa trabaho ko. Kasi ang iniisip ko na noon, makasama ko na yung pamilya ko habang nasa Pilipinas pa ako. Kasi pag ako umalis na, matagal na bago kami magkikita. Kaya ang ginawa ko, spend ko na lang yung time ko sa pamilya ko habang ako'y nasa Pilipinas pa. Yun nga, inaabot nga ako ng 3 months. Sa kasamang palad, syempre wala tayong trabaho. Umaasa lang tayo dun sa kaunting kita ng aming sari-sari store. Yun na nga. At syempre, kaunting sideline lang tayo. Hindi katulad nung may fix tayong sahod para meron tayong pang suporta sa ating pamilya. Pero at least na overcome naman natin yon. Kaya
nakaraos din tayo hanggang sa tayo ay nakaalis. Pero yun nga ang sabi ko sa mga bagong nag-a-apply. Huwag niyong gawin yung maling nagawa ko kasi napakalaki ng mawawala sa atin kapag nagtagal tayo na hindi tayo nakakuha kaagad ng ating visa or hindi agad tayo nakaalis. Sayang yung mawawala sa iyong kinikita. Paano na ang inyong pamilya? Siguraduhin, bago mag-resign, may plane ticket at kompleto lahat ang papeles. Pag aalis ka na, saka ka mag-file ng resignation para tayo ay sureball. Yan. At ito na nga pala, meron nga palang tanong ang ating isang kabayan, viewers. Hindi ko alam kung anong status niya, kung siya nandito na sa Czech Republic or siya ay nasa Pilipinas pa or nasa bansa man siya. Ang tanong lang niya is, kabayan, papaano pag palipat-lipat ka ng company? Paano kapag ikaw ay magbabakasyon? Kailangan mo pa bang magpa-verify ng iyong kontrata? Ayan po, ang sagot po dyan ay oo, kailangan mong ipa-verify yung kontrata mo dito sa ating embassy dito sa bansang Czech Republic. Yan, katunayan, nung ako'y unang lipat ko, humingi agad ako ng addendum of contract doon lipatan kong company. And then, kailangan yun maipasa sa kasi ng Pilipinas dito sa bansang Czech Republic. Kaso, hindi naman ako nagbakasyon no, kaya hindi ko na rin siya ipinrases para ipa-verify. And then, anong nangyari nga ulit, nakalipat na uli ako ng panibago, bukod doon sa una ko nilipatan, dito na uli ako sa bago. Yung kontrata ko na lang dito, before ako magbakasyon, yun ang ipapa-verify ko ngayon sa embassy. Pero hindi ko pa naman siya ipinoproseso kasi hindi pa naman ako pauwi. Before ako umuwi, saka ko na lang siya ipapa-verify. Pero yun ang kailangan natin, maipa-verify muna dito para pag uwi natin ng Pilipinas, pag ipinasa natin doon sa PUA, makikita nila na verified, natatatakan na lang nila yon, aayos nila yung papeles mo base doon sa company, sa kontrata at sa address ng inyong tinitigilan ngayon. Para katunayan na nakarehistro ka sa atin sa PUA. Yun ang ating kailangan. Maipa-verify natin ang ating contract ng nasa tama. Yan. At sa mga nandito sa bansang Czech Republic, ang payo ko lang naman sa mga gustong lumipat sa ibang trabaho dito lang din sa paikot-ikot natin dito sa bansang Czech Republic, siguraduhin natin na maayos ang ating pag-alis. Mag-resign tayo, mag-render tayo, tapusin natin ng ating render para nang sa ganun kung hindi man tayo magustuhan or hindi natin magustuhan yung ating lilipatan, may possibility tayong makabalik at hindi tayo masisira sa ating aalisan, hindi rin natin masisira ang imahe ng kapwa natin Pinoy dito sa bansang Czech Republic basta't maganda ang ating pag-alis sa bawat company nating aalisan. At yun lang, maraming salamat. Sana nasagot ko kabayan ang iyong katanungan. PM nyo lang ako pag nandito na kayo sa bansang Czech Republic. Mali nyo, magkakalapit lang tayo. Kita-kits tayo. Bye-bye. Salamat.